Magandang hapon po sa inyong lahat. Huwag ninyong gawing palengke ang tahanan ng aking Ama. Matatalim na salita mula kay Jesus at may kakambal na matatalim na gawa. Huwag ninyong gawing palengke ang tahanan ng aking Ama. Kaya naman, pinagtataob ni Jesus ang kanilang mga tinda. Pinaalis ang mga tinda nilang hayop. Inalis ang mga nagtitinda sa templo. Huwag gawing palengke ang tahanan ng Ama. Bakit ba tayo pumupunta sa palengke? Sa wikang Ingles, marketplace. Why do we go to the marketplace? Bakit ba tayo pumupunta sa palengke? No? Sa simpleng paliwanag ay ganito. Dahil meron tayong gusto para sa atin. We want to take something for ourselves. Kailangan ko to. Ito, kailangan ko. Ito, bibilhin ko. Ito, gusto ko. To take something for ourselves. At kahit po yung nagtitinda, pupunta sa palengke para may kita ako. So, sa madalit sabi, ako, tayo. Sarili ang dahilan kung bakit pupunta sa palengke. Ako, tayo, sarili ang una, kaya pupunta sa palengke. To take something for ourselves. Ito daw po yung tinatawag na marketplace mentality. Dahil may kailangan ako. Dahil may gusto ako, kaya bibili ako. Sa kasamaang palad, yung ganitong pag-iisip, dinadala natin sa dasal. Dinadala natin sa pagsisimba. Dinadala natin sa loob ng simbahan. Inuuna dahil may kailangan ako. Dahil may gusto ako. Dahil may hinihingi ako. Wala naman pong masama doon. Alam naman po ng Diyos ang mga pinagdarasal natin. May hinihingi tayo. May kailangan tayo. May pinagdarasal tayo. Wala naman pong masama. Kaya lamang po, ang paalaala sa atin, huwag sana ako ang unahin. Huwag sana ang sarili ang unahin. Dahil ang kauna-unahang dahilan ng pagdarasal, ang kauna-unahang dahilan ng pagsisimba, ang kauna-unahang dahilan ng pagpasok sa simbahan ay hindi ang sarili, kundi ang Diyos. God first. Una ang Diyos. At iyan po ang paalaala. Paalaala ng unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Tungkol saan po ang unang pagbasa? Alam nating lahat ito. Tungkol saan ang unang pagbasa? Tungkol sa 10 utos ng Diyos. We all know this. Pero sana po, naobserbahan natin na sa 10 utos ng Diyos, yung unang 4, hindi tungkol sa atin, hindi tungkol sa sarili. Yung unang 4 ay tungkol sa Diyos.
At ito po ay sadya. Hindi ito nagkataon lamang na ang unang 4 na utos ng Diyos ay tungkol sa Kanya, sapagkat Diyos dapat ang mauna. Iisa lang ang Diyos, wala nang iba, yan ang una. Pangalawa, wala dapat tayong tinuturing na Diyos-Diyosan. Iisa lang ang Diyos. Pangatlo, huwag daw gagamitin ng walang galang ang salita, ang pangalan ng Diyos. At pang-apat, bigyang halaga ang araw ng pangilin, ang Sabat, dahil ito ay araw ng Diyos. Unang 4 na utos sa Diyos, dahil una ang Diyos. Pagdating ng pang-5 hanggang 10, doon lang binabanggit ang tungkol sa atin, ang tungkol sa ating ugnayan. Mahalin daw ang mga magulang, huwag magnanakaw, huwag mangangalunya, huwag papatay. Hanggang 10 tungkol sa atin. Pero ang unang 4 tungkol sa Diyos. Dahil dapat una ang Diyos. Kung tayo po ay magsisimba, oo, may kailangan tayo, may pinagdarasal tayo, may intensyon tayo. At alam niyo po, kitang-kita ko po yan pagdating ng panalangin ng bayan o yung prayers of the faithful. Usually sa prayers of the faithful po, nauuna, binabanggit doon yung mga intensyon natin, Sinasabi doon, pagdasal natin yung mga pinuno ng simbahan, yung mga pinuno ng lipunan, ipagdasal natin ito. Yung reaction po ng mga sisimba, okay lang. Pagdasal natin yon, yung reaksyon ng mga nagsisimba, okay lang, nakikita ko. Pero sa bandang huli, pag sinabi ko na, manahimik tayo sandali at ialay sa Diyos ang mga personal nating kahilingan, biglang magiging solemn. Biglang tatahimik, yung iba pipikit pa, yung iba yuyuko pa. Bakit? Kasi personal ng kahilingan. Wala naman pong problema doon. Huwag lang daw pong unahin. Pag nagdasal, pag nagsimba, magpupuri sa Diyos. Anong dahilan ng pagpuri sa Diyos? Magpapasalamat sa Diyos. May dahilan ba ng pagpapasalamat sa Diyos? Luluwalhatiin ang Diyos. May dahilan ba para magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Diyos muna bago ang sarili. God first. Kahit naman po ang Ama namin, ang una ay tungkol sa Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Everything about God, dahil una ang Diyos. Pagkatapos doon, saka lang tayo hihingi ng para sa sarili. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Wala pong masama na sabihin sa Diyos, Lord, kailangan ko to. Lord, gusto ko to. Lord, pinagdarasal ko to para sa mga mahal ko sa buhay, para sa akin, para sa amin. Walang masama. Pero huwag kalilimutan, Diyos muna. Lord, papuri sa iyo dahil dito, dahil doon. Lord, luwalhati sa iyo dahil dito, dahil doon. Lord, salamat sa iyo dahil dito, dahil doon. Mga kapatid,
Dasal ko po, sana dumating ang araw, sana talaga dumating ang araw na pagpasok natin sa simbahan, pag nagsimba tayo, pag nagdasal tayo, ang dasal lamang natin ay ito, Lord, salamat, period. Sana po dumating ang araw na maging sapat ang dasal na ito, Lord, salamat, period. Sa totoo lang, bago pa natin sabihin sa Panginoon, alam na niya kung anong kailangan natin. Sa totoo lang, bago pa tayo manalangin sa Panginoon, alam na niya kung anong kailangan ng ating mga mahal sa buhay. Alam na niya kung anong makakabubuti sa atin. Alam na niya kung ano ang kailangan natin. Kung anong mga pagsubok natin. Kung anong mga problema natin. Alam na niya. Sana nga po, dumating ang araw na maging sapat ang panalangin ito. Lord, salamat. Amen.